Panoorin natin. Makakausap natin ngayon si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi, Wheeler. Sir, sa tingin niyo ho ba may basbas ni FPRRD ang presidential bid ni VP Sara considering na... Pwede bang ako na sumagot? Hindi, ito haka-haka lang naman ni Panelo. Pero bukas malalaman ninyo kung ano talaga ang tunay na kwento. Sabi noon ng dating Pangulo na the presidency is not a woman's job. Sa akin, I have no personal knowledge on that. But hindi naman actually yun ang sinabi ni Presidente Tama. Duterte noon. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, naaawa siya sa kanyang anak na maging presidente sapagkat napakahirap maging Yun ang presidente. Ayaw ng context. maranasan ng anak niya, yung dinaranas niya at the time that he was president. That's Yun the ang context. pinaka-context nun. Correct. Kasi At ano ho ang masasabi? alam nyo na, mini-misquote ng media yan eh. Akala ko ba ayaw mo ng babae? Hindi po concern si Pangulong Duterte noon kay BP Sara Duterte kaya sinasabi niya, it's not a woman's job. Para bagang ganito. Kuwari may jowa ka, di ba? Biglang gusto niyang mag-drive. Tapos kasama pa yung anak mo. Di ba? Siyempre, sabi nun, hindi pala jowa, asawa mo, sabi mo na ng asawa mo. Sabi nung asawa mo, sweetheart, ano ba mga tawagan ngayon? Honey, gusto ko matuto mag-drive kasi para madala ko, mahatid ko sa sa sobrang delikado ngayon sa karsada, alam mo naman, napakaraming kamote rider, kamote driver, kamote naglalakad. Nakakatakot eh. Sasabihin mo siguro, alam mo, it's not a woman's job na na maghatid. Ako na maghahatid, 'di ba? Wag na ikaw. Para hindi delikado. Paano kung nabutas yung gulong, bababa ka, kung bigla kang hold upin, alam mo yung pag nabangga ka, pag bubuling ka nung nabangga mo. So, yun yung context na it's not a woman's job na ganyan. It's not because hindi mo kaya o wala kang kakayanan o masyadong feminist yung reaksyon na gano'n na pag ayaw mo siyang pag-drive. Hindi. It is just because yung kasama doon sa aspekto ng pagmamaneho. Hindi lang naman kasi pagmamaneho eh. Paano kung nagkaroon ng disgrasya? Paano kung na-flatan ka, bababa ka, kung iaanuhin mo, paano mo inflate yun? Paano mo aanuhin yun? Hindi mo naman pwedeng ikaw magaganon, di ba? Hindi kakayanin. Kasi nga, physically, hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo kaya mag-drive o wala kang kakayanan. Naano lang siya. Especially ikaw, tatay ka, naranasan mo yung hirap ng pagiging pangulo, stress ng pagiging pangulo, nangayayat ka at lahat. Ikilala niya to si VP Sara Duterte. This is the person who can do jobs na kaya niya na pero alam niya mai-stress at mapapagod. Siyempre, kung ikaw isang tatay, sasabihin mo yun, di ba? Kasi nga, concern ka. That's the only thing about the statement na sinabi niyang yan. Ninyo sa timing ng announcement, masyado ho bang maaga ang deklarasyon ni VP Sara o tama ang kanyang estratehiya? Sa akin alam na naman ng lahat na tatakbo siya. Lahat ng galaw ay talagang pointing to the presidential run in 2026. Kaya sa akin alam na hindi, kumbaga deklarasyon na lang na formal. At sa tingin ko rin, yung kanyang pagdeklara ay ang pagtanggap niya sa hamon ng tadhana na pangunahan niya na siya'y mamuno na at iangat niya na ang ating bansa sa malawak na katiwalian, malawak na problemang bumabagabag na hindi nabibigyan ng solusyon ng pangkasalukuyang administrasyon. At expectedly, Attorney Sal, maraming lumulutang na pangalan, pero para sa inyo, sino ang dapat maging katandem ni VP Sara sa 2028? Dalawa lang ang nasa isip ko dyan. Sino? Kung hindi si Robin Padilla o si Bongo. Yon. Ano ho ang ma-achieve ni VP Sara kung either of the two ang kanyang pipiliin? Pareho malakas malakas pareho. Si Robin, nakita naman natin, nag-top notcher. Ganon din naman si Bongo. So wala kang mapagpilian sa dalawa, pareho malakas Talagang mananalo. Game over na yan pag yung dalawang yan, either or.
Apat na ang inihaing impeachment complaints laban sa Vice Attorney Sal at tingin ng mga kritiko, paraan lang daw ang kandidatura ni VP Sara para takasan ang mga ito. Ano ang masasabi ninyo rito? Alam po ninyo, yung impeachment is a political game. Political process yan eh. Kaya yung sinasabi nila na dahil nagdeklara siya para yung mga nandyan magbaliktaran, unang-una, whether magdeklara siya o hindi, formally, alam ng mga yan na tatakbo siya. Hindi na matatakasin yan, talagang patakbo siya. Kaya Alam mo, napakaganda ng sagot ni BP Sara dito, ha? Yung tinanong namin yan. Kasi, ma'am, sabi nila kaya daw nag-declare ka kasi para takutin itong mga congressman. Tumawa siya. Umismay siya ng napakaganda ni BP Sara Duterte sa personal, nakakainis. Buti na lang, may asawa siya. Hindi, biro lang. Nag-smile siya ng ganyan. Tapos sagot niya ay, bukas ko na sabihin kasi baka pangunahan ko naman yung talagang maapektuhan yung impeachment. Makikita mo, kung ang mga pumayag dyan ay bumaba ang bilang ng pabor sa impeachment, ibig sabihin, nandyan na yung politika. Sinasalba na nila mga sarili nila. Pagdating din sa Senado, ganun din yan. Alam nila tatakbo yan eh. Kaya nakita natin yung nakarang halalan, yung mga kumontra sa mga Duterte nagbagsakan lahat. Kaya nandyan ang dati yan, whether she formally launched her candidacy or not, alam na nila na papuntala talaga mo. Ano ho ang prediction ninyo sa Ako, ito lang ang prediction ko. Ako kasi, di ba paulit-ulit naman sinabi ko na to sa unang vlog ko nung lumabas yung speech ni BP Sara Duterte. Paano mangyayaring matatakot ang congressman? Mas lalo nga nilang ipupush yung impeachment. Kasi whether you like it or not, tatakbo na to at sure win ito. Wag lang dayain talaga wag lang majikin ni chairman, ni COMELEC Chairman Garcia. Wag lang niya majikin. Sigurado ko yung taas ng kanyang pagkapanalo, ay laki. More than itong nakaraang eleksyon. Kaya lang, alam nyo, yung sinasabi nilang tinatakot daw itong mga congressman, hindi nga Mas maglalabas nga ng pera at magiging desperado ang Malacanang dahil ito ang way para mapigilan siya na maging presidente. Impeachment. So they would do everything with all their power, money, and gold. Gago! Kasi balita namin kaya daw na tumindi ang ng gold sa atin kasi yung mga kurap bumili na ng gold. Hindi kasi alam mo yung isang gold, yung isang tipak ng gold na 1 milyon, ganito lang kaliit. Ganyan lang, yung pure, 1 milyon yan. More or less 100 grams. Di ba? 1 milyon na yun. Tama ba 100 grams? Oo, 100 grams. 1 milyon na yun. Ganyan lang kaliit. Tapos, siyempre, yan ang way of laundering money. Pagka bumili ka ng, hindi matitrace yan. Pag pera kasi, inipon mo lang sa bahay mo, bababa. Inflation kasi, bababa yung presyo niyan. Bababa yung, not presyo, value. So, ang the best niyan bumili ng gold. Kaya marami daw bumili ng gold ng mga kurap totoo yan, hindi ako nagbibiro. Kaya pansin nyo bilang tumaas ang presyo ng gold, biglaan. Bakit? Hindi naman dahil sa it's a world market. Pero gayon pa man, marami talagang bumibili ng gold ngayon. Dadagdagan na natin. 'Di ba? Tayong mga kurap na Pilipino. Ang dami pa namang kurap na Pilipinong nasa sa kamera. Tuloy. hinat na nitong impeachment complaints, Attorney Sal? Sa tingin ko, maaaring makalusot ang impeachment, pero sa Senado, bagsak yan. Tumungo naman tayo, Attorney Sal, sa ICC. Wala hong balak dumalo si FPRRD sa confirmation of charges hearing. Ayan. Ano ang Diyan na asa? lang po muna tayo. Basta sa topic lang tayo. Let's stick to the topic.